Quality na gawa ni Yamaha, pero hindi tinipid sa makina. Sa panahon kasi ngayon, hindi na all about power, all about looks. It's all about pasulitan na. Sino yung maganda na pinaka-overall na pinagsama-sama mo? At the same time, tuos na tuos mo rin yung pera na gagastusin mo para sa isang motor. Makina nito is 155cc, 4-stroke, 4 valves, single overhead cam na may maximum power na 15.2 horsepower at 14.2 Newton meters of torque. Dagdag mo pa sa umiinit na panahon, liquid-cooled na rin to. Siyempre, gawang Yamaha yan, meron niyang VVA. Kaya nga busog yung makina nito kasi makina rin to ng NMAX tsaka ng Aerox. Etong makinang to, isa sa pinaka-paborito ni Yamaha na ilagay sa mga motor niya. Nasa Aerox, NMAX, and other 155cc's. Almost same specs lang yan. Bore and stroke. Nga lang syempre, nagkakaiba-iba lang yan ng calibration. It's not 100% identical. Laging merong maiiba yan. Telescopic shock sa unahan, single shock naman dito sa likod. Though meron siyang nakaabang na pang double shock. I don't know why. Yung butas na yan, probably salpa ka ng shock. Maybe ginamit nila yung swing ng ibang motor. 14-inch na gulong front and rear na nakapagdagdag sa mismong overall forma niya. Kasi very balanced siya. 190 sa likod, 90-90 naman sa unahan. IRC yan pare. Yung mga special features niya, isa na doon ang idle start and stop system. Meron din siyang kamote switch o hazard switch. Meron din siyang Y-Connect capabilities guys ha. LED headlight and tail light. Yung mga signal light niya, bulb type pa siya. Single pot, disc brake sa unahan. Sa likod naman, drum brake. Ang fuel tank capacity ng motor na to ay 4.2 liters. Sabi ng iba, naliliitan sila, pero maliit nga ba? Mamaya pag-usapan natin. Ngayon, pag-usapan natin yung looks. Para sa inyo, trip nyo ba yung looks ng Lexi? Mataas yung tindigan ng Lexi, pero hindi siya mataas ha. Height friendly siya, lalo na sa mga tropa natin dyan ng mga Pinoy, katulad ko. Kasi ako, 5'5 lang ang height ko. Sakto lang, men. 99,900 ang presyo ng Lexi. Sulit ba yan? Malalaman nyo mamaya. Yamaha tapos 99,900. Ewan ko na lang. Ikutan nga natin ang Lexi. Ito yung isa sa mga nagustuhan ko sa Lexi. Di ba hindi natin makita? Ayan, kahit maliwanag yung paligid, syempre may mga glare yan kasi meron pa yung sticker. Tsaka nasa taas yung araw syempre. Pero kitang-kita mo siya. Kapag nagdadrive ka, tanaw na tanaw mo. Diba? Linaw. Tsaka yung mga details niya malalaki. Turning switch, kusina, high and low beam. Very crunchy, tsaka alam niyo yun, simple lang pero ang sarap niyang tingnan at ang sarap niyang pindutin. Hindi siya yung maliliit na ang hirap pindutin. Sarap! Ito naman sa kabila, nandito yung idle start and stop. And then kamote switch o hazard switch. Meron na yan, men. Starter button. Easy. And then kung mapapansin nyo, gumagalaw ang handlebars. Mamaya pag-usapan natin yan. Gustong gusto ko yung display nito as in. Napakasimple lang. Okay? Ayun yung idle start and stop na ilaw. Temperature light. Pag umilaw yan, alam mo na. Alam nyo yun, simple. And meron tayo ditong hindi yan passing light. Yan ay menu button. So dyan, makikita nyo pag kiniklik mo siya, ayan, nagbabago-bago siya. Ayan, trip 1, trip 2, average fuel consumption, kineme, mga ganon. Change oil, V-belt, reset. Basta lahat. Sa menu, dito nyo papaganahin. Then dito mo rin siya i-connect doon sa Y-Connect gamit tong menu na to. Pero ako kasi guys, hindi ako masyadong techie kaya hindi ko na para i-connect sa mga Y-Connect yung ganyan. Kahit yung mga ibang motor ko, never ko ginamit yung mga online kineme niyan. Ito pa isa sa pinaka nagustuhan ko rin, RPM gauge pare na malaki. Malaki. Paputokin natin yung VVA. Grabe. Sa bandang taas, meron dyang time. Grabe na, alog. Alog yung daliri ko. And ito, hindi ko ito madalas na pinag-uusapan sa mga vlogs ko, no? Pero napaka-importante nan. Gulay board, marami nakaka-appreciate niyan. Meron siyang Lexi na tatak dyan, na embossed, ang ganda. Dito sa footboard niya guys, meron siyang rubber dito. Meron siyang konting angle dyan, na for me hindi ko rin nagagamit. Nandito lang din yung paa ko, kasi pag ginanon mo medyo may irita ka, promise. Pero good thing yan kasi parang stopper din siya, para hindi dumulas yung paa mo. Pero kung gusto mo dito ilagay, pag bagong car wash, ganyanin mo yung paa mo. Pwede. Meron tayong compartment na maliit lang. Mga hindi masyadong importante mong gamit, pwede mong ilagay dyan. Meron ding USB port dyan. And then yung switch niya, isa rin sa pinaka nagustuhan ko, yung mga basic switches. Alam niyo yan, kahit ako ayoko ng keyless.
mas gusto ko yung disusi. Gusto ko yung feeling na may sinususi talaga as in. Ayoko nung kiles na hindi nahuhugot yung susi. Gusto ko yung susi, napakasimple lang. Pagpakaliwa, mabubuksan mo yung compartment. And then pagpakanan naman, switch on. Pwede mo rin i-shut yan. And then ito yung sinasabi ko sa inyo na parang abang. Ang alam ko, kabitan talaga ng shock yan. Pero let me know what you think. Ba't di pa nila tinabas, no? But I'm pretty sure na nire-repurpose nila yan, syempre, sa mga iba't ibang klase ng units nila. Di ba? Pero dito sa taas, wala siyang butas. Ang tanong, may mounting kaya yan dun sa taas? Hindi ko pa alam, no? Kasi hindi pa tayo nakapag-baklas niya. Alam na, mabaklasin ko to, no? Meron din siyang napakalaking angkasan dito. Yan. Sobra-sobra pa yan. Tsaka very, very solid siya. Wala siyang movement. Logo dito. 155LX. Dito naman sa headlight, LED headlights na yung mga ilaw natin. Pati yung daytime running lamp, meron din yan dyan. Ang tanong ko, iisa ba to ng assembly o magkabukod sila? Kasi parang oo na parang hindi. Kasi yung design na ina-aim nila dyan is maging seamless ito. At saka yun. Kulay nga pala na available niyan guys, dalawa ha. Isang kulay green, yung maganito. Yung kung anong tawag dito, parang matte green yata yan. Tapos yung isa naman yung ma-blue. Kasi parang black yon, more on black yon. Tapos may mga blue accents. Oh guys, hindi yan ABS sensor ha. Yan ay speedometer. Rotor yan ng speedometer. Goods para sa akin yan. Alam niyo kung bakit? Kapag nasa harapan ang speedometer nyo, kahit anong salpak nyo ng panggilid sa mga nakasprockets, kahit anong palit mo ng mamaw sprocket, hindi mo madadaya ang speedometer nito. So good thing kasi kapag nagpalit ka ng panggilid dito sa Lexi, makikita mo kung nag-gain ka talaga ng top speed. Kasi kung ano yung basa ng speedometer na to, hindi mo madadaya yon kahit magpalit ka ng makina. So kapag tumuling ka, malalaman mo kahit di ka na gumamit ng GPS. Diba? Good thing, yung mga motor na lumalabas ngayon, dito na ulit sa front ang sinusukat nila. Gumagamit na sila ng mga gantong klase ng rotor. Another small detail pero malaking bagay, napakalaki ng shield nung tambutso niya. Malaki siya hanggang dito o sa may baba. Kasi kahit ito, may harang siya. So hindi mo matatouch yung elbow kapag gustuhin mo man or accidentally mapunta dyan yung paa mo. Nice. Taillight natin tsaka yung brake light, naka-LED na rin yan. Bulb type yung mga turn signal light. Tapos meron siyang reflector dito sa bandang gilid para kita ka sa kalsada kapag nakatagilid yung motor. Ngayon yung iba might complain na bakit hindi siya combi brake. Para sa akin, mas gusto ko naman yon. Kasi ako personally, mas gusto ko sa motor yung hindi naka-combi brake kasi mas sanay tayo na pag namemereno tayo sa likod, hindi natin masyadong ramdam sa front. Kasi pag namereno ka ng naka-combi brake, mas lulubog ang shock mo sa unahan. Mararamdaman mo yan kapag naglilin. Medyo hindi gusto yon ng ibang mga nagmumotor. Yung iba naman gusto nila kasi for added safety. Well, added safety naman talaga yan. Pero syempre kapag medyo nasanay ka na doon sa mga things na ginagawa mo for a long time, maninibago ka kapag naka-combi brake. Pero para sa akin ha, guys, mas gusto ko yung ganito na hindi naka-combi brake. Sa akin lang ha, kayo. Comment nga kayo kung ano mas gusto nyo, naka-combi brake o hindi. Team no to combi brake ako. Mas gusto ko yung ganito. Lalo na kung napapractice nyo yung proper braking. Sa front ha, sa front, hindi sa rear. So dito naman sa front brake natin guys, wala tayong ABS ha. Walang ABS pero kung malalagyan ng ABS to, most probably magmamahal na yung motor. So syempre, hindi mo pwede makuha lahat yung sobrang mura tas lahat ng features nasa iyo. Ano ka? Buksan natin ang compartment. Maraming nag-complain din dito kasi medyo maliit yung compartment niya. In fact, ayan, yun lang yung laman niya. Maliit talaga siya. Hindi kasya yung helmet mo dyan. Yung nutshell na helmet mo na paborito, kasyang-kasya yun dyan. Lalong-lalo na pagka nakasetup yung motor, no? Tapos nutshell yung helmet. Men, kasyang-kasya. Diba? Binabagay nila yung mga nakasetup na motor tapos nutshell helmet. Kasya pare. Kasyang-kasya nutshell dito. Though yung mga half face, hindi talaga siya kakasya. Kasi nandito yung tangke niya. Fuel tank capacity niyan ay 4.2 liters. Ang nagustuhan ko dito sa upuan, very, hindi siya sobrang lapad at hindi rin siya sobrang nipis. Ginamit ko to, nagustuhan ko yung seating position ko sa kanya. Kaso nga lang, medyo natitigasan ako dito sa upuan, no? Medyo lang, pero yung seating position niya, sobrang sarap talaga. Ang tanong, kumusta kaya siya sa karsada? Para ito yung raw sound check. Tulad ng lagi sinasabi sa inyo, ganun ang makina ni Yamaha. Pero very tahimik yung pipe niya para sa akin. Siyempre guys, maraming curious dito kasi nung pinost ko to, sobrang dami nagtanong, kapwa anong height mo? So guys, ang height ko ay 5'5". Hindi ko alam yung exact pero malapit doon, 5'5", 5'4", o 5'6". Basta. So ngayon, tindig check tayo sa Lexi 155. Tindig check. Yan, ganito siya kapag sinakyan ko.
Oh, ganun siya kapag sinaktan ko siya. Hindi siya saktong flat-footed pero almost flat-footed ako kapag ganito. Pero kapag nagdadrive ka kasi, minsan napapaatras ka, di ba? Parang ganito. So kapag tumitigil ako sa stoplight, ayan, medyo ganyan. Titingkayad ka ng konti. Pero Pinoy friendly naman yung height niya. Ayan, tindig check. Hindi siya mataas talaga para sa akin. Hindi ako natataasan. Tindig check. Ayan, check nyo. Check nyo kung bagay sa akin o sa height ko. Hindi kayo maiiwan dito kung medyo kulang kayo sa height. Di ba may mga motor na bagay sa mga malalaking tao katulad ng NMAX Aerox. Etong Lexi, kahit maliit ka, babagay ito sa'yo. Ako, maliit lang din ako eh. Init. Okay guys, so nawawala yung gloves ko kaya ito muna ang gloves natin for today's video. Ano to? Saan to galing, B? Importante may gloves. O, ayan guys, yung actual na lalagyan niya. Konting dalahin lang. Tapos ito pa yung malupit dyan eh. Pakinggan nyo pagka inaalis yung center stand. Boom. Ang harsh niya. Oh, pero may rubber naman siya. Pero ang harsh. Ingatan nyo na lang guys. Oh yun, bago pa umulan no. Oh guys, dito nga pala ako nag-video sa sa may somewhere dito sa San Pablo. Ganda dito. Tahimik eh. Kaso mas maganda sana kung napaaga kami. Kaso tinanghali eh. So gusto ko sa 155cc na motor eh. May lakas talaga siya. Ayun nga lang guys. Ngayon pa lang daman-daman na natin. Daman-daman na natin. Lalo na kay Dane. Daman-daman niya raw yung alog sa likod. Well, ganun talaga yung suspension niya kahit iisa matigas. So kahit kargahan nyo na mabibigat na mga tao tong Lexi 155 pwede. Kaso nga lang yung comfort nako-compromise din kapag masyado matigas yung shocks. Pero bumawi naman ton si Lexi sa riding position kasi yung pwesto ko dito habang nagdadrive very very komportable talaga. Gustong gusto ko yung pwesto na to. Mas gusto ko pa to kaysa dun sa scooter ko. Eto mas komportable yung ko. Ayan sabi ko sa inyo, hindi ako umaapay. Yun may lubak. Hindi ako umaapak dito kasi maiirita ka lang eh. Pag umapak ka dyan, maiirita ka lang. Yung sapatos mo mayuyupi, yung paa mo medyo nasa uneasy position. Pag naman sinagad mo, yan, ganyan, parang penguin. Pwede, pagka bagong car wash. Pero ngayon, mas komportable siya pag nandito yung paa mo. Ito yung isa sa mga masarap sakyan. Kasi na-drive ko yung Aerox. Yung Aerox kasi para kang susubsob lagi yung feeling eh. Yung feeling ng Aerox, para ka laging susubsob. Ito, very relax lang. Almost similar siya sa NMAX. Pero mas gusto ko yung posisyon nito kaysa sa NMAX. Pwera na lang dun sa mismong apakan ng NMAX. Kasi may apakan siya na, diba? Yung mataas na apakan. Yung parang ganito na mas okay, mas refined. Mas gusto ko yun, kung meron nun. Pero yung posisyon mo na normal, na dito lang sa baba, mas gusto ko to kaysa sa NMAX. Ito ay isa sa mga technique na ginagawa ko din. Pag masyadong matigas ang suspension, bawas tayo ng hangin. Huwag muna dito, pantay to eh. Ngayon ko lang din naramdaman, medyo malaki yung paa nyo, may tatamaan yung paa nyo dito. So, I do recommend tong Lexi sa mga hindi gaanong kalakihan. Kasi pag sobrang laki yung tao, yung malalaki talaga, mga 6-footer, mga ganyan tatama yung paa nyo. Pero, minimal lang naman. Kung gusto nyo, yung pang malaki talaga, edi NMAX kayo, no? Ayun, medyo lumambot-lambot siya. Oh, sumarap-sarap. Kaso yun guys ay hack No, nabawasan yung taltal niya. Ngayon, below na siya sa recommended. Pero this will do guys Alam nyo yung mga motor ko medyo mababa PSI nun. Kasi gusto ko yung added na comfort. Medyo nahihinaan lang din ako sa preno sa rear kasi bago pa break-in period pa to. Yung mga preno talagang mas kailangan niya ng break-in. Yung makina hindi kahit labas kasa yan. Mga 10 kilometers lang, 20 kilometers, okay na agad yan Unlike yung mga preno, kailangan mo talaga na medyo mahaba-habang break-in dyan para lalong kumapit. So yun guys, after kong matid si Dane, alam nyo naman, di ba lagi tayo nagbibideo dun sa may banda dun sa amin. Let me know what you think dun sa pinagbidyohan natin kanina. Mas maganda ba dun mag-review? Comment kayo dyan. Medyo malayo yun sa amin, pero okay lang naman biyahihin kung mas gusto nyo yung ganun na view. And kung magustuhan nyo, next time maagahan ko kasi sobrang init na, inabot na kami ng kainit. Mali nga pala yung oras niyan guys, ayan nandyan sa hindi ko pa siya naitatama. Nung nagbaba ako ng PSI ng gulong, naging way better. From 10 yung sobrang ganda. 10 yung perfect suspension. Siguro kanina mga nasa 6 lang 6 lang talaga kanina. Ngayon
front and rear. Naging 8.5. As in kahit wala tong baso, tsaka kahit manipis yung shock niya sa unahan, gumanda eh. Ngayon, in terms of handling, sobrang niya, napakagilas niya nga. Marami na rin ako mga napanood na review na ito, syempre. And lagi nila sinasabi, very very magilas siya. Ay, in fact hindi ko na mamalayan, 97 na pala. Hindi ko na mamalayan kasi yung makina niya malakas. Aerox kasi para sa akin less agile din siya kasi matataba kasi yung gulong nun eh. Ayan, na-testing tuloy ang braking power nang wala sa oras, no? Pero malakas yung preno niya, guys. Malakas. Kahit non-ABS, especially kung marunong kayong gumamit ng tamang braking, ha? Front brake talaga ang priority, ha? Yung Aerox kasi para sa akin, siya less agile. Kasi mataba yung gulong niya. Less agile siya kung ikukumpara mo dito. Pero yung Aerox itself, agile na yon. Madali siyang isingit-singit, madali siyang iliko-liko, madali siyang i-maneuver. Yung maneuverability nito is on other level. Maano siya, magaan siyang iliko-liko. Kahit yung full stop, tas i-maneuver mo, U-turn, mga ganon, madali siya eh. Tas malaki din yung liko niya. Movement nung manubela, malaki din. And by the way guys, dito tayo bumibiyahe sa paano ba to? Pa Quezon. Kasi gusto ko muna magliwaliw mag-isa. Aminin nyo mga riders, minsan gusto nyo mag-solo, no? Wala yung OBR nyo, no? Kasi nakakapagmabilis kayo, no? Umaming kayo. Guys, praktikalan lang tayo. Makina, hindi kayo kukulangin. Kasi may 125 ako. All I can say, kinukulang talaga ako. Kinukulang talaga ako sa 125. Lalo na kung rider kayo na ayaw nyo nung sobrang chill ride. Wag na kayo mag 125, mag 155 na kayo. Kasi yung makina nito, hindi siya stress. Kasi pag 125 ang gamit mo, lagi kang piga ng piga. Ang 155, specifically itong Lexi, hindi eh. Half throttle lang, 1/4 throttle lang. Cruising speed ka ng 80. Swabe na eh. Sarap tong Lexi pang mga city drive. Okay to. Tsaka yung mga pang daily nyo. Tapos malaking factor para sa inyo yung budget. Dito na kayo, performance wise, kung ibabalance mo yung performance tsaka yung pera, sagutin ko na ngayon, sulit na sulit ang Lexi para sa almost 100,000 ha, 99,900, nahiya pa eh, no? Sulit na to, sobra pa yung binayad mo doon. Plus Yamaha din to ha, one of our trusted brand dyan, kahit nun pa. Syempre merong mga mas magagandang lineups sa lineup ni Yamaha, NMAX or Aerox, yun yung nasa top nila. Ngayon kung gusto mo lang naman ay performance, tapos malaking factor para sa'yo ang pera o yung value for money, di mag-Lexi ka. Kasi kung may pera-pera naman kayo, malamang pipiliin nyo yung NMAX or Aerox, no? Pero being smart, lalo na sa panahon ngayon, ang mga consumers natin matatalino na. Ang mga riders natin matatalino na sila. Talagang kung pumili sila ng motor, gusto nila sulit na sulit talaga. Hindi sila bumibili ng motor dahil sinabi lang ng isang vlogger. Sa akin nga ang dami nagsasabing sponsor ng kahit anong brand Lahat na lang nang nireview ko sponsor. Ano yon? Paldo na ako ng boy. Labas yung mga yon, yung mga nagsasabi na sponsored ako. Labas na yung mga yon kasi yung mga yon merong mga sobrang creative mindset. Labas yon. Yung mga consumer kasi natin ngayon, matatalino na. Pinipili na nila yung hindi lang komot social, hindi lang komot mahal, hindi lang komot may advanced features. Yun na yung binibili nila. Matatalino na sila So maybe kahit may pera o may pambili, mayroong pipili at pipili nun Lexi just the way it is, na walang masyadong cheche-boreche, just raw makina. Alam yun, raw na makina lang, tapos agility yung gusto mo, dito ka na. Mapapabili ka talaga ng Lexi, no? Ganun na yun, ganun na hindi man Lexi pero ibang motor man. Yun na pinipili na nila yung practical And katulad ng lagi kong sinasabi, sa dinami na rin ng na-review ko na makina ng Yamaha. Torquey talaga ang makina ng mga Yamaha. Yun ang napansin ko talaga. Kaya marami nakakagusto ng makina ni Yamaha. Hindi man itong Lexi. Kasi signature nila yung low to mid. Ganon. Tapos may VVA pa. 'Di ba? Kaya kahit high RPM, paparamdam sa iyo nung Lexi o ng kahit anong Yamaha na may VVA, yung power ng makina. Hindi mo na siya lagi kailangan lubugan ng throttle para maramdaman yung response ng makina. Maliit daw yung tangke ng Lexi. Well, medyo maliit nga siya kung ikukumpara mo sa iba Kung ikukumpara mo sa iba kasi
Ayun ako, tulad yan guys. Yung kasabay ko, Yamaha din. Kahit nasa gilid ko lang siya, rinig ko yung makina eh. Sinasabi ko, maganon. Signature na tunog ni Yamaha yan. Kahit sa Sniper. Yung tangke na maliit, sinasabi ng iba, naliliitan sila sa tangke. Guys, ang makina na to ay fuel injected. Means matipid kumonsumo ng makina, matipid kumonsumo ng gasolina. So yung pagpalagay na natin 4 liters mo na gasolina, malayo na ang mararating. Ano ba yung average natin ngayon? Tingnan ko lang ha. 33.5. Ayan, 33.5 sabi dito ha. O yun yung sabi dun sa ano. Pero mamaya check pa rin natin yan. O doon natin 151 na. 30 times ano. Halimbawa babaan lang natin. 30 times 4. Tuloy-tuloy ka pa bumibiyahe nun. 'Di ba? Isipin nyo guys. Hindi naman 'di ba? Maggagas at maggagas ka, titigil at titigil ka. Pero hindi ko sinasabi na na hindi maliit ang tangke. Pero yes, maliit siya, pero it's more than enough sa pang daily commute mo. Kahit mag long ride ka pa, more than enough na yan. Kaso nga lang, nandun yung feeling, ito naman ang problema. Pakiramdam mo, lagi mong kailangan maggasolina. Lalo na kung hindi ka marunong tumansya ng na gasolina mo. Pero ano yan, sanayan lang din. Pag nasanay na kayo sa gauge niyan, I'm pretty sure, makakabisan nyo na rin yung pattern of pagpapagasolina nyo. Guys again, para sa akin, hindi problema yung maliit na tangke. More than enough na to. Sadyang meron lang mas malalaki ang tangke. Kaya nyo nasasabi na kaya nyo hindi nagugustuhan yung Lexi kasi maliit ang tangke. Hindi eh. Sadyang meron lang mas malalaki ang tangke. Simple. Yung iba nga naglo-long ride dyan, mga fully loaded. Ang tangke nila 4 liters lang. Kargado pa yung makina. Madalas din sila naggagasolina. Wala naman silang reklamo, di ba? Anyway, pero yon guys don't underestimate the tangke ng Lexi. Sabihin na naman, sponsored tayo niyan. Guys, maging mapanuri lang kayo. Maging matalino kayo. Gamitan nyo ng isip. Very very agile talaga. Hindi ko namamalayan. Magwa 100 na ako eh. Nang pag ganun. Matuling guys Balik na tayo. Napapalayo na tayo masyado. Diba kung gusto mo lang naman ng Yamaha, tapos gusto mo 155, parehas ng makina ng Aerox NMAX, mag-Lexi ka na lang pare. Pero maraming curious ngayon no? Maraming curious ngayon kung paano magpe-perform si Lexi head to head with Aerox or NMAX. Kasi kahit ako curious din Pero na-try na namin, syempre, yung mock-up testing lang naman dun sa amin, banda. Dikit yung nila, performance nila given na parehas ng makina. Plus, mas malaki pa yung gulong ng Aerox kaysa dito. Isa lang naman ang way para matesting natin ang tuling ng isang motor. Testing natin sa racetrack, no? No? Tingin nyo? Testing natin? Comment down dyan sa baba. Lexi versus Aerox plus yung mga maxi scoot. Let me know what you think kung sinong itatapat natin sa Lexi versus what? Comment kayo dyan. Matagtag talaga siya guys Syempre, given the price, syempre kailangan nating i-trim down yung mga pwede nating ilagay dito. Bilang ako si Yamaha, halimbawa, syempre iti-trim down ni Yamaha yan. Enough na, pero upgrade is a must. Diba? Nakas din kung puro spalto ang dinadaanan nyo at hindi katulad dito sa probinsya. Madalas kasi dito sa amin may mga ganyang parte ng karsada Sa Manila naman puro pantay na ganito. So sa tingin ko dun to mas bagay. Pero kung ipang long ride mo to, pwede din, kaya din, pero merong mas maraming fit na motor para sa long ride. Pero pwede na rin to Hindi ko sinasabing bad siya for long ride. Ang bad for long ride para sa akin guys 125cc, lalo na kung may angkas ka. Naaawa ako sa makina ng 125cc, pero pwede naman like baka kasi meron na naman dyan mga sobrang creative mindset na sasabihin, yung sa akin nga 125cc lang, may angkas pa, Bicol to Pagudpud. May mga ganun kasi yung pinipilit yung nila, yung ipinipilit masyado. Guys, alam nyo, wag nyo nang ipilit. Mayroong mga bagay na kaya naman talaga pero pilit na pilit. So for me, yung 125cc's might not be enough. Medyo hirap siya sa long ride, lalo na kung dalawa. Kung solo kayo pwede, pero kung dalawa, medyo kawawa siya. So 155, sufficient na talaga yung power nito. Ngayon, kumusta naman kaya siya kapag gabi na? Okay guys, kakatapos lang natin magpa-carwash. Unang mapapansin nyo, yung panel niya napakalinaw. Ang daling basahin, ayan
Hindi mo na kailangang lapitan ng maigi para maintindihan mo. Ayan, ganun siya sa gabi. Pansinin nyo yung ilaw. Maganda ma-testing to na may kasama tayong mga ibang ilaw eh. Kasi kapag sa madilim natin tinesting, malamang magiging maliwanag ang ilaw nito. Pero so far, hindi siya gaano maliwanag. For me, decent enough siya. Pero sa tingin ko, maraming makukulangan dito sa ilaw, kaya mag-upgrade sila. Pero sa panahon kasi ngayon, no, maiba ako. Ang hanap na ng tao ngayon, hindi na MDL eh, no? Biled na. Kasi ako, nagpakabit din ako doon sa motor ko noong nakaraan. Biled yung pinakabit ko and so far, hindi talaga ako nagsisisi. Sobrang liwanag, as in. Comment down nga kung malinaw yung camera natin ngayon kasi first time kong mag-vlog dito sa camera na to ng gabi. So mag-comment kayo. Dito nga pala tayo sa Bayan ng Pila. Dito ko talaga dinaan para may mga ilaw-ilaw kayo makita. Tsaka para ma-compare nyo kung gaano kaliwanag yung ilaw nito. Ayan, no? Yung ilaw nito kapag may mga kasalamuha kayo. Yan yung tunay na ilaw niya talaga. Guys, yung BBA niya, pumipitik din agad. Ayun, oh. Around 6,000 RPM, pumipitik na yung BBA niya. Now, this is the actual gas consumption ng Lexi 155. Kaka-full tank lang natin ng 3.35 liters ng gasolina. Madali lang i-calculate yan, 132.6 divided by 3.35. Yun na yung actual na gas consumption ng Lexi. Dito sa panel, 33.7 kilometers per liter yung consumption niya. Ngayon, yung good thing, yung actual natin na kinalculate at yung actual fuel consumption niya is 39.58 kilometers per liter. Mas okay yun, mababa yung nasa estimated, pero mas tipid pa pala yung actual gas consumption niya. And maidagdag ko nga pala guys, meron siyang handbrake dito. Di ko lang to na-mention kanina. So, ganun mo lang siya and then push mo. Diba? Nice one! Para sa akin guys, yung pinaka nagustuhan ko dito sa Lexi, yung pagiging sulit niya. Sulit siya. Marami ring makakagusto dito for sure. Yung pagiging practical niya. Katulad nito sa panel, napakasimple ng panel, ang daling basahin. Unlike yung mga ibang panel na ang liliit, oo, aesthetic, pero napakaliit, hindi mo naman makita yung mga nilalaman, di ba? And another thing, yung tindigan nila. Yung ganitong posisyon, nagustuhan ko to kay Lexi. Yun yung mga hahanap-hanapin mo sa Lexi. Ngayon, ito na tayo sa cons. Number 1, yung box natin. Maliit talaga siya, guys. Maliit. Enough na, pero ito yung enough. Medyo nandito siya sa kulang side. So, mas maganda pa rin kung mapapalawak yan. And another thing, maybe, yung fuel tank. Alam naman natin at sinabi ko na rin sa inyo kanina, sakto lang yung fuel tank niya. Pero kung mapapalaki pa natin yung capacity niyan, mas maganda. Maybe, lagay na lang dito sa ilalim kasi parang empty naman tong ilalim eh. No, maybe. Hindi ko alam yung pwedeng gawin ni Yamaha dito. Pero, bigger fuel tank capacity at saka mas malaking U-box. Another thing, suspension. Manonotice nyo na may pagkamatagtag talaga siya. Simple lang siya pero manonotice nyo yan. Now, another thing to mention na nagustuhan ko dito, pahabol lang to guys, is the handling. Magaan siya i-drive. Perfect na perfect for city drive o kung mahilig kang magpalusot-lusot. Lalo na kung matraffic yung karsada na araw-araw mong dinadaanan. Ngayon, to cope up with those discrepancies o yung sinasabi natin na mga cons nitong motor na to, nandiyan naman yung mga upgrades. Sobrang daming ways to improve yung performance nito. Panggilid lang, palitan mo lang ng shocks. Depende na lang sa inyo eh. Lagyan mo ng mas malaking tangke. At the end of the day, kayo pa rin ang masusunod. What matters to you the most? Praktikalan? Patipiran? Paramihan ng specs? Pasulitan? Papormahan? Si Lexi ba ang pinakamabilis? Si Lexi ba ang pinakamatipid? Si Lexi ba ang pinakabusog sa makina? Si Lexi ba ang pinakamaliksi? I don't know. Pero one thing's for sure, para sa akin, si Lexi ang isa sa pinakasulit. Let me know dyan sa comment section guys kung nagustuhan nyo yung video and kung natulungan kayo nito mag-decide kung bibili ba kayo ng Lexi o hindi. Sa mga hindi pa nakasubscribe dyan, feel free to subscribe para pag meron pa tayong mga videos na gagawin katulad nito at para pag nilabas na natin yung drag race nito kasama yung Aerox, may mapapanood nyo. So click like and subscribe, malaking tulong yan para sa channel. Ano yung nagustuhan nyo sa Lexi at ano yung ayaw nyo sa Lexi? Comment kayo dyan.